Grabe pala, ang laki pala ng ano 'no, ng yung sa naidagdag nila sa mga blank, yung sa BICAM. Total daw 241 billion. Grabe ang laking pera niyan. Tapos ngayon sila sa impeachment ni Sara na 125 million. Grabe talaga, grabe. Sus, grabe. So ngayon kinasuhan nila. So ito, graft and falsification kaso para kay Tamba, Saldi at Kimbo at marami pa daw, marami pa yung kasama sa technical group. So tingnan niyo yung video na yan. Yan. Dahil sa gilid na yan, tingnan niyo yung video para at least makita niyo kung anong mga explanation dun sa case na pinapile nila ni Attorney Tapasio. Okay, let's see. Falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadihado sa gobyerno? Yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan ho. Binilang nyo po yun, parang kinumpit nyo lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Attorney Tapasio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun. Kahit piso nga basta 0. So 12 times po naming nabilang na meron pong ganong insertion. 12 yung times. singit, oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po wala yung respondents dito? Sino pinasasagot? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives. Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO. Etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nag-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo, at least inamin niya na merong insertion sa si dating Appropriations Committee Chairman Saldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. Yung mga staff? Opo, syempre, opo. Kahit inutusan lang sila, if ever? Kasi po, ginawa din nila So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, liable din po sila. Complainant din kayo, Sir, dito? Opo, complainant din po ako. Bakit po kayo sumali as complainant? Alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente. Okay. Ako ang national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file nung sa Dingbaksya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa SUP 44 against former President Aquino. Kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun di ba? Opo, alam na pala niyang may insertions, dapat kumilo siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill.
Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertions. Attorney, bakit graft lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan natin. Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama dun sa complaint? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Ano bang parusa niyan, sir? Ano yung prayer nyo na nangyari? Well, ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft ay depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede ring kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabing politika lang ito. Anong magiging sagot? Well, karamihan pag wala nang masabing iba, sasabihin talaga politika lang ito. Lahat naman na nangyayari politika talaga, di ba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Well, siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo. Kung ano talaga yung nangyari. Sir, kasi yung iba tinatanong yung timing nung pag-file nyo. Kasi impeach nga lang kay VP Sara Duterte. So kaya ganun yung mga implications nila. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay VP Sara? Wala, magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Dito gante, parang ganun sa Sir, or pag-impeach. diversionary tactic. Hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult nyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file nyo ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko bang dagdagan? Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos nang hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Okay, Congressman Alvarez. Sir, now na-file na ho ninyo itong complaint ninyo. Apo. Anong inaasahan ho ninyo na pagtuon dito ng anti-graft body? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tingnan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampas sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, edi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. Sir, nakausap niyo na ba si former President Duterte tungkol sa impeachment ni VP Sara? Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House lang po yung responders? Total percent. Nandun yung krimen na nangyari. Sa Kasi Senate. BICAM, sir, yun eh. Sir. Sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam nyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa amin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GAE, publicly available po siya, pag-check. Pachi-check ko sa aking yung chief of staff ko,
Dahil yung sulat namin, di nila sinagot. Nag-request kami. Okay. Okay. Thank you.